Dear Papa Dudut, belated Happy New Year po sa inyo at magandang tanghali na rin po sa lahat ng mga loyal kabarangay na nakikinig ngayon. Naway masaya ang inyong bagong taon, ako kasi ay hindi. Mangyaring itago nyo na lamang po ako sa pangalang Arman, 39 years old at kasalukuyang nakatira sa Naga City. Isang taon pa lamang ang nakakalipas nang mangyari ang isang hindi ko makakalimutang bangungot sa aking buhay. Minsan ay naisip ko na may kasalanan din ako sa mga nangyari. Dahil hinayaan ko ang mga bagay-bagay kahit alam kong may mali na. Walang panahon na hindi ko naaalala ang pangyayaring yon na halos magpawala ng aking katinoan. Sa katunayan nga po, Papa Dudut, ay hindi ko mapigilan ang pagpatak ng mga luha ko habang sinusulat ko ang kwentong ito. Hayaan niyo po akong ilahad ang aming kwento. Sa pagbabaka sakali na rin na gumaan ang aking kalooban. Napakabata ko pa noon, Papa Dudut. Nang maulila ako sa mga magulang. Parehong nagkasakit noon ang inay at itay ko dahil sa matinding pagtatrabaho sa bukid. Dala na rin ng aming matinding kahirapan noon ay hindi sila nakapagpatingin man lamang sa doktor. Ang katwiran nila noon na ang ipambabayad nila sa pagpapatingin sa doktor ay pambibili na lamang ng mailalaman sa aming mga kumakalam na sikmura. Hanggang sa lumala na nga ang kanilang sakit at binawian ng buhay. Bilang isang anak ay masakit sa akin ang mawala ng magulang, Papa Dudut. Lalo pa nga at wala rin silang maayos na libing noon dahil na rin po sa kawalan ng pera. May mga mabubuting tao lamang noon na tumulong na magbuhat sa kanila upang ipaanod sa dagat. Yun po kasi ang pamamaraan ng mga kagaya naming isang kahig isang tuka ng panahong yon. Ngunit sa murang edad ko noon ay nakapagtatakang hindi ako napanghinaan ng loob. Kahit na alam kong mag-isa lamang ako sa buhay. Wala kaming mga kamag-anak na maaaring kumukop sa amin dahil halos lahat sila ay nasa malalayong lugar. At ang iba naman ay sa bundok na piling manirahan. At dahil nga po sa maagang pagkakaulila, Papa Dudut, ay napaisip ako kung paano ako mabubuhay ng mag-isa. Gayong napakabata ko pa. Sa edad na 10 ay natuto akong magtanim ng palay at mais. At kung anihan naman ay kasama rin po ako sa mga nagagapas o nag-aani ng tanim. Tiniis ko, Papa Dudut, ang matinding init ng araw, sakit ng katawan at bigat ng mga sakong na naglalaman ng mga inani kong palay o mais para sa kakarampot na pera pambili ng pagkain. Papa Dudut, napakahirap magtrabaho sa napakaliit kong pangangatawan pero kinaya ko dahil gusto kong makaraos. Hindi lamang sa gutom kundi pati na rin sa buhay. Naisip kong hindi ako pwedeng mamatay nang walang ginagawa. Hanggang sa ako ay nagbinata, pagbubukid ang aking naging trabaho dahil hindi rin naman ako nakapag-aral. Pero hindi naman laging may tanim na ani. Kaya naman sumubok akong maghanap ng ibang trabaho, Papa Dudut. Inirekomenda nga ako ng isang kasamahan ko sa pagsasaka sa kakilala niyang may-ari ng isang komprada ng kopra. Sa mga hindi po nakakaalam, ito po yung niyog na niluluto at ibinibenta sa may-ari ng komprada na dinadala naman sa mga pabrika na gumagawa ng shampoo at ng kung ano-ano pang mga produkto na nangangailangan ng lutong niyog. Pero napakahabang proseso po ng pagkokopras. At pinakamabigat din na trabaho ito. Yung komprada po na yon ay bumibili rin ng mga uling at gumagawa rin ng uling mula sa mga baon ng niyog na doon nasa kanila galing. At
Yun nga po ang trabahong napasukan ko, Papa Dudut. May mga balon sila na pagmamay-ari sa bundok na siyang pinanggagatungan ng mga baon ng nyog upang gawing uling. Ngunit hindi rin madali ang paggawa ng uling dahil bukod sa pag-akyat, panaog sa bundok ay matinding usok at init ang aming kailangang tiisin. Doon ko na nga rin nakilala si Sally, ang babaeng nagpatibok noon ng aking puso. Papadudod si Sally ay tagasuri ng mga uling na hinahango namin o ibinebenta roon. Siya ang nakatokang suriin ang mga uling kung basa pa ang mga ito o kung may mga baon ng nyog na hindi pa masyadong nauuling. Nahulog ang loob ko noon sa kanya dahil halos palagi kaming nakakapagkwentuhan noon at madalas niya pa akong ilibre ng merienda, Papa Dudut. Ngunit matanda ako sa kanya ng 3 taon. 20 years old ako at siya naman ay 17. Kaya kahit walang kasiguraduhan kung sasagutin niya ako o hindi, ay niligawan ko siya sa lahat ng paraan na alam ko at agad naman niya akong sinagot. Ilang buwan pa lamang kami noong magkasintahan nang makiusap siya sa akin na kung pwede ay magsama na kami, Papa Dudut. Nagulat pa ako noon dahil bata pa siya para makipag-live-in o makipag-asawa. Pero mapilit siya kaya naman ginusto kong magpaalam muna sa mga magulang niya. Kaya lamang ay ayaw niya dahil matagal na raw siyang wala sa poder ng mga ito. Matagal na raw siyang pinabayaan ng kanyang mga magulang. Dahil nga sa bulag ako sa pag-ibig niya noon ay sumunod ako sa gusto niya kahit pa nga alam ko ang tungkol sa kanyang bisyo. Ang pagsusugal, Papa Dudut. Pero kahit na ganoon ay hindi nagbago ang pagtingin ko sa kanya. Bagamat wala kaming formal na kasal ay itinuring ko na siyang asawa ko. Hanggang sa paglipas ng aming pagsasama ay nabiyayaan kami ng 2 anak. Pero hindi naging madali ang aming pagsasama dahil matapos niyang maipanganak ang aming bunso, ay halos araw-araw na siyang nagsusugal na hindi ko na maawat at sa tuwing pagsasabihan ko naman siya ay nauuwi lamang kami sa pagtatalo. Naman, Arman. Pinapahiya mo ako sa mga kumari ko eh. Ano bang problema mo? Doon ka pa talaga nag-iskandalo. Hindi ako nag-iiskandalo. Tinawag nga kita ng maayos, di ba? Ano skandalong sinasabi mo? Eh ano ba kasing problema mo? Ang ayos-ayos ng upo ko dun eh. Ay, Sally naman. Hanggang kailan ka ba magiging ganito? Anong ganito ako? Bakit? Ano ba ako? Araw-araw ka na lang nasa sugalan. Ikaw na rin nagsabi na lagi ka natatalo dyan. Ba't di mo patigilan yan? Bakit ba? Sa dito ako masaya eh. Ano magagawa ko? Anong gusto mong gawin ko? Iburo ko yung sarili ko sa loob ng bahay, ganun ba? Tutunga nga ako maghapon? Hindi naman sa ganun. Ang akin lang, bawas-bawasan mo naman ang pagsusugal. Saka hindi lang naman yan ang pwede mong pagkaabalahan eh. Ang dami-dami naman pwedeng pagkaabalahan kung naiinip ka sa bahay. At anong paglilibangan ko? Pagluluto, paglalaba, paglilinis ng bahay? Hindi naman yun eh. Ang ibig ko sabihin, bakit di mo pagtuunan ng pansin ang bunso nating anak? 2 taon pa lang si Princess, pero salat na siya sa pag-aaruga at pagmamahal mo. Hindi pa ba sapat ang anak natin para malibang ka? Si Joseph, kahit malaki na yan, kailangan pa rin niya ng pag-aaruga ng isang magulang. Ha? Anong gusto mong palabasin? Na pinababayaan ko yung mga anak natin? Kung pinababayaan ko yan, edi sana patay na yan sa gutom? Hindi naman yun ang punto ko, Sally. Anong hindi? Yun talaga ang gusto mong sabihin. Nahiya ka pa. Tsaka teka lang ha, ikaw ang may gusto na magkaroon pa tayo ng isang anak kahit alam mong ayaw ko. Hirap na nga tayo kay Joseph, dinagdagan mo pa. Eh wala ka namang ibang alam na trabaho. Pag-uuling lang naman ang pinagkakakitaan mo, tapos nagdagdag ka pa ng isa pang palamunin. Hindi naman tayo aasenso dyan sa pag-uuling mo lang. Maghinay-hinay ka sa tinatawag mong palamunin, Sally. Anak natin si Princess.
At huwag mo insultuin ang trabaho ko. Baka nakakalimutan mo. Itong pag-uuling ko bumubuhay sa inyo. Wala kayong kakainin ko hindi dahil sa pag-uuling na sinasabi mo. At talagang nagmalaki ka pa? Oo! Kasi kahit na ganito lang ang trabaho ko, ipinagmamalaki ko yun. Dahil dito ko kayo binubuhay. Eh ikaw ba? Ano bang napapala mo dyan sa pagsusugal mo? Mapapakain ba tayo niyan? Halos kabaliktaran nga nangyayari. Nagkanda utang-utang ka na rin dahil sa sugal na yan. Tapos sino nagpapakahirap magbayad? Ako lang naman. Habang ako pagod na pagod sa trabaho, puro ka naman pasarap sa buhay. Ni hindi mo nga pinanghihinayangan ng bawat sentimo kinikitang pinagpaguran ko ng gusto. Bakit? Nagrereklamo ka na? Hoy Arman, baka nakakalimutan mo rin kung anong ipinangako mo sa akin. Nangako ka sa akin na lahat ng pangangailangan ko ibibigay mo. Kasama na doon ang mga bagay na nagpapasaya sa akin. Grabe ka na talaga. Naririnig mo ba yung sarili mo? Hindi ba't ikaw ang atat na atat na magsama tayo? O ano? Bakit hindi ka makapagsalita? Oo, ipinangako ko na hindi ko kayo pababayaan. Na ibibigay ko lahat ng pangangailangan nyo. Pero hindi ko sinabing pati bisyo mo, sasagutin ko pa rin. Bisyo? Ito ang nagpapasaya sa akin. Ano bang hindi mo maintindihan doon? Buti nga hindi ako si pabili ng ganito, pabili ng ganyan. Inaayon ko lang sa kakayanan mo ang hinihingi ko, Arman. Hindi ba sapat na maging masaya ka dahil sa mga anak natin? Sally, nanay ka. Ang alam ko kapag ina, masaya na sila nakapiling lang nila ang mga anak nila. Pero ikaw? Hindi ko alam bakit ibang-iba ka sa lahat ng nanay. Ang kulit mo din eh. Hindi ko ginusto na magkaroon ng isa pang anak. Ang hirap na nga ng buhay natin, pinahihirapan mo palalo. Kung meron man nagpapabigat ang buhay natin ngayon, ikaw yun. Wala ka na nga na itutulong sa akin na kukuha mo pa magbisyo. Ni magluto ng pagkain o maglinis man lang ng bahay, hindi mo magawa. Pati ba naman sa pag-aalaga sa mga anak natin, hindi mo pa rin magawa? Eh di sana kumuha ka na lang ng katulong. Katulong pala hanap mo eh. Baluktot talaga lahat ng katwiran mo. Alam mo, kung hindi lang dahil sa mga anak natin, matagal na kitang hiniwalayan. Eh di hiwalayan mo ako. Sino tinakot mo? Pero itong tatandaan mo, hindi tayo kasal kaya sa akin ang mga bata. Ikaw pa talaga may gana magsalita ng ganyan? Kukunin mo yung mga bata eh, hindi mo nga kayang alagaan. Ano ipapakain mo sa kanila? Baraha? Tapos pag wala ka ng pansugal, sila yung pambabayad mo. Hoy, magdahan-dahan ka sa pananalita mo sa akin. Hiwalayan mo ko kung gusto mo kong hiwalayan. Pero sa akin ang mga bata. Nahihibang ka na talaga. Wala ka na sa katinuan. Wala na nga siguro ako sa katinuan. Kasi hanggang ngayon, nagtsatsaga ako sa buhay na to kasama ka. Kung tutuusin, pwede naman ako maghanap ng ibang lalaki na kaya akong bigyan ng mas magandang buhay. Teka nga, uulitin ko lang ha. Sino ba nagpupumilit to na magsama tayo? Hindi ba't ikaw? Alam mo pag-uuling lang ang trabaho ko. Pero nagpumilit ka pa rin na magsama tayo. O bakit? Pumayag ka naman, di ba? Ano ngayon ang problema mo? Gusto mo kong hiwalayan? Eh di sige, para hindi mo na talaga makita ang mga anak mo. O ano? Ikaw naman ang hindi makapagsalita ngayon. Ngayon mo ilabas ang tapang mo, Arman. Pasalamat ka nga at nagtitiis ako sa ganitong buhay. Kasi nakakaawa ka naman kung wala ka nang anak, wala ka pang asawa. Sino pa magkakagusto sa'yo sa tingin mo? Eh ang itim-itim mo na nga, mukha ka pang matanda. Papa Dudut, hindi na ako nakakibo dahil sa mga sinabi ni Sally. Masakit marinig ang mga salitang yon lalo na at sa kanya pa nang galing. Pero dahil nga sa sobrang pagmamahal ko sa aking mga anak ay pikit mata kong tiniis lahat ng hirap lalo na ang pagiging sugarol ng aking asawa sa takot ko na ilayo niya sa akin ang mga anak namin lalo't hindi kami kasal. Kahit na hindi ako nakapag-aral ay alam ko ang hangganan ng karapatan ko sa mga anak ko dahil madalas yung mapagkwentuhan ng mga matatanda noon sa amin. Alam ko na kung gugustuhin ni Sally ay hindi ko siya maaaring pagbawalan na dalhin ang mga anak namin sakaling maisip na niya akong iwanan. Naisip ko noon na pera lang naman yon at kayang-kaya kong kitain pero ang mga anak ko ay walang katumbas na halaga. Sila ang kayamanan at buhay ko. Kaya kung ano man ang gusto ni Sally ay hinayaan ko na lamang dahil mas importante sa akin. Nakapiling ko ang mga anak ko, Papa Dudut. Tinis ko lahat ng hirap at pagod dahil kapag uuwi naman ako noon sa bahay,
ay nawawala rin yon kapag nasisilayan ko na ang aking mga mata. Lalo na ang aking bunso na lagi akong sinasalubong sa aming pintuan kapag alam niyang pauwi na ako. Nalalapit na rin ang kanyang ikatlong karawan noon kaya naman dumilhen siya ako ng pera para maipagluto man lamang siya. Kahit tig-1 kilong pansit at spaghetti na aming pagsasaluhan. Tuwang-tuwa naman ang panganay kong si Joseph nang malamang maghahanda kami kahit papaano sa karawan ng kanyang kapatid, Papa Dudut. Mano po? Kawa ka ng Diyos anak. Nasa si Princess? Natutulog na po. Ang aga naman yata matulog ng kapatid mo. Pagod po kakalaro eh. Ah, ganun ba? O eto, may pasalubong ako sa'yo. Wow! Pansit bato na maraming kikiam. Tuwang-tuwa ka na kagad. Pansit bato lang naman yan. Para namang hindi nyo alam na paborito ko to. Oo nga naman. Nadaanan ko yan habang naglalakad ako pa uwi. Butit may sobra akong perang binigay sa akin ni Boss Jay. Ano pa po ba yung binili nyo, Tay? Ah, ito ba? Konting panghanda lang to para sa birthday na kapatid mo bukas. Tig-1 kilong pansit at spaghetti. Wow! Ang tagal ko na pong hindi nakakakain ng spaghetti. Sino naman po ang magluluto? Di ang nanay mo. Paano naman po magluluto si nanay? Lagi naman po yung nasa sugalan. Bukas pa naman. Pakikiusapan ko muna ang nanay mo na ipagluto bukas ng handa si Princess. Para makapag-celebrate tayo kahit papano. Ang tanong po, kung papayag si nanay, mas gusto pa po nun umupo maghapon sa sugalan eh. O hindi naman siya papayag, di ako magluluto. We, di naman kayo marunong magluto eh. Anong hindi? Alam mo anak, bata pa lang ako natuto na ako sa lahat ng gawain. Kasi wala namang mag-iintindi sa akin. Parehong wala ng lolo't lola mo. Ganyang edad mo nga, nagtatrabaho na ako. Kaya sisiw lang sa akin yung pagluluto na yan. Di pwede na po pala akong magtrabaho. Ano? Aba, hindi pwede anak. Kasi kailangan mo munang unahin ang pag-aaral mo. Kapag nakapagtapos ka na ng pag-aaral, pwede ka na magtrabaho. Magandang trabaho pa makukuha mo. Pero sa ngayon, kailangan mo munang pagbutihin ang pag-aaral. Para maging maganda ang kinabukasan mo at para hindi ka matulad sa akin. Tignan mo, pag-uuling lang ang trabaho ko. Napakahirap na trabaho pero napakaliit ang sahod. Ano naman po kung pag-uuling lang po ang trabaho nyo? Marangal naman po yun, Tay. Marangal, oo. Pero hindi sumasapat sa atin. Kaya magsumikap ka anak. Ayokong matulad ng kapalaran mo sa akin. Tay, bata pa po ako. Pero alam ko na po ang sakripisyo nyo para sa pamilya natin. Nagpapasalamat nga po ako na ikaw po naging tatay ko eh. Kaya wag nyo po sana mamalitin ang sarili nyo dahil lang po sa ganyan ng trabaho nyo. Salamat anak. Napakabata mo pa nga pero para ka nang matanda kung mag-isip. Kayong dalawa ng kapatid mo na lang talaga ang pinagkukunan ko ng lakas. Kahit gaano kahirap, kakayanin ko basta para sa inyo. Tama po. Kaya wag na po kayo malungkot, Tay. Nandito lang naman po ako sa tabi nyo palagi. Maraming salamat anak. Siya nga pala. Kamusta naman ba ang pag-aaral mo? Ano po? Oh, bakit hindi ka makasagot? Hindi na naman po kasi ako nakapasok kanina eh. Ha? Bakit? Ilang beses ka nang absent Baka naman ibagsak ka na ng teacher mo niyan. Wala po kasi akong pamasahe, Tay. Paano wala kang pamasahe? Iniwan ko kaninang umaga sa nanay mo at maaga nga akong umalis. Natutulog ka pa kaya hindi ko na ibigay sa'yo ang baon mo. Ay, makikisabay na nga lang po sana ako kila Mang Jerry. Kaso punong-puno na po yung tricycle niya eh. Hindi naman po ako makapaglakad kasi maulan. Sus Mariosep, maigi pala sanang ginising na kita kanina. Kaya lang naman ako nag-agap umahon sa bundok kanina kasi umaambon. Mahihirapan ako mag-ahon ng uling pagbasa. Basta ang sabi lang po ni nanay, wala daw po siyang mabibigay na pambaon sa akin. Baka po pinangsugal na po ni nanay yung baon ko. Sumusobra na talaga yung nanay nyo. Hindi ko na talaga maasahan pagdating sa pag-aasikaso sa inyo.
Yaan nyo na lang po, tay. Baka mag-away na naman po kayo eh. Hindi anak, hindi ako nagtatrabaho para mapabayaan ang pag-aaral mo. Kailangan na talaga magtanda niyang nanay mo. Ako na lang po siguro ang tatawag kay nanay. Baka po kasi dun pa kayo mag-away. Pagchichismis na naman po tayo dun sa labasan. Hindi ako na. At baka ikaw mapag-initan ng nanay mo. Tay, wag na po. Hintayin na lang po nating umuwi si nanay. Nagsaing na naman po ako tsaka nagprito na po ako ng tuyo. Ulamin na lang po natin tong pansit bato na dala nyo. Hayaan mo na ako anak. Huwag ka mag-alala. Tatawagin ko lang ang nanay mo. Dito ko na lang siya kakausapin sa bahay. Papadudot, pakiramdam ko nga ng mga oras na yon ay sasabog ako sa sobrang galit. Hindi ko na kasi alam kung ano pa ba ang kailangan kong sabihin kay Sally para naman matauhan siya sa mga pinaggagawa niya. Kahit sana hindi na lamang ako ang isipin niya ay ayos lang. Kahit anak na lang namin, na kung iisipin ay nakakaawa kung pati ba naman sila ay hindi rin makapagtatapos ng pag-aaral. Hindi ako nakapag-aral samantalang si Sally naman ay graduate lamang ng elementary. Ayaw ko na pati ang mga anak namin ay matulad sa amin. Kung kinakailangan nga na igapang ko ang kanilang pag-aaral ay gagawin ko, Papa Dudut. Pero, ang hindi ko maintindihan ay kung paanong naaatim ni Sally na hindi isipin ang kapakanan ng mga anak namin. At kung tutuusin nga, dapat ay mas malalim ang ugnayan niya sa mga anak namin dahil siya ang nagluwal sa mga ito at bilang isang ina ay siya dapat ang mas malalim ang koneksyon sa mga bata. Papadudod, hindi ko maintindihan kung bakit sa lahat ng ina na kilala ko ay siya ang tila walang pakialam sa magiging kinabukasan ng mga anak niya. Nagpapakahirap ako para sa mga anak ko at hindi naman para sa bisyon niya. Sa sobrang galit ko nga, Papadudod, ay agad ko siyang pinuntahan kung saan siya madalas na makipagsugalan. Wala na akong pakialam kung ano pa ang sabihin sa akin ng mga kasugal niya. Basta ang gusto ko lamang ay mapagsabihan ko siya, Papadudot. Kahit na hindi naman niya ako iniintindi, ang importante ay masabi ko sa kanya ang mga pagkukulang niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot nang makarating nga ako kung saan nagsusugal si Sally ay dali-dali ko siyang hinablot sa braso at kinaladkad paalis doon. Naalala ko pa nga kung paano niya ako pagmumurahin at paghahampasin noon dahil sa ginawa ko. Habang naglalakad kami pauwi ay nagbabangayan pa kami kaya sigurado akong alam ng mga kapitbahay namin na nag-aaway na naman kami. Pero wala na akong pakialam dahil buhay namin yon at hindi naman ako nakikialam sa may buhay ng may buhay. May mga nagsabi na nga sa akin na bakit ko pa raw kasi inaabutan ng pera si Sally gayong napakasugarol nito. Sa totoo lang, Papadudot, ay bigyan ko man siya o hindi ng pera ay nakagagawa siya ng paraan para makapagsugal. Nariyang nangungutang siya o kung anuman, kaya madalas ay ako ang sinisingil ng mga napag-utangan niya. Kapag hindi ko naman binayaran ay pareho kaming maipapatawag sa barangay. At nang makauwi nga kami ng bahay ay patuloy pa rin sa pagmumura si Sally. Naabutan ko rin ang panganay kong si Joseph na tila kakatapos lamang paliguan ng kapatid niyang gayong alam naman itong hindi ito pinapaliguan ng hapon dahil baka magkasakit. Habang si Sally naman ay nagdadabog na dumiretso sa aming kwarto, Papadudot. Buisit na buhay to! Joseph, hapon na, bakit pinaliguan mo pa yung kapatid mo? Galing na naman po kasi siya sa likod, tay eh. Naglalaro na naman po ng lupa sa may tabing sapa. Akala ko ba tulog yan? Namimiyasa na ng kakalaro sa sapa yan ah. Baka mahulog yan doon.
Nagbanyo lang po ako, Tay. Sumasakit po kasi yung tiyan ko tapos bigla pong narinig ko nga po siya na naglalaro sa likod. Hindi ko po napansin na lumabas siya. Kita mo na, Sally? Ibis natutukan mo yung anak natin, puro kasugal. Alam mo malikot yan si Princess. Kung saan nagsusuot. Kung mahulog yan sa sapa, anong gagawin mo? Alam mo nasa trabaho ko. Obligasyon mong bantayan ng mga anak natin, lalo na si Princess. Masyado kang OA. Ayan ang anak mo, oh. Nahulog ba sa sapa? Naglalaro lang naman yung bata. Ano bang pinoproblema mo? Anak ng… Ano? Hihintayin mo pang mapahamak ang anak natin bago ka magtanda? Bago ka may gawin? Alagain pa si Princess. At dapat lagi kang nakabantay dyan. Ano ba naman to? Paulit-ulit na lang? Susumbatan mo na naman ako? Di ikaw na ang perpektong ama. Wala naman nangyari masama kay Princess, pero grabe ka makareact. Grabe. Bilib talaga ako sa'yo. Baluktot na nga, tinutuwid mo pa. O bakit? Totoo naman masyado ka lang OA. Alam mo, kung magsusumbatan lang tayo dito, bahala ka sa buhay mo. Babalik na lang ako sa sugalan. Wala akong kwentang kausap. Hindi pa ako tapos sa'yo. Aray ko naman! Bitiwan mo nga ako! Babalik ka doon sa sugalan? Kung pakainin kaya kita ng baraha, ang kapal mo na masyado. Pati yung baon dapat ang anak mo, pinasusugal mo. Itinaya ko yun kasi gusto ko sanang palaguin. Para mas malaking baon ang maibigay ko kay Joseph. Hindi ko naman akalain Na ano? Patatalo ka? Diyos ko naman, Sally. Palagi ka na lang talo sa sugal na yan. Baon na baon ka na nga sa utang. Hindi ka pa rin tumutodas. Nananalo naman ako kahit papano Kaya bawi lang ako. Alam mo, kahit hindi ako nakapag-aral, marunong ako magbilang. Yung mga itinataya mo dyan sa sugal, halos wala pa sa kalahating nababawi mo. Hoy Arman, sinasabi mo bang hindi ako marunong magbilang? Wala akong sinasabing ganun. Ganun na rin ang gusto mong palabasin. Kala mo naman kung sino ka magaling. Hindi ka nga nakapag-aral. Hindi ko itatanggi na hindi ako nakapag-aral. At hindi ako nagmamagaling. Ang sinasabi ko lang, hindi ka naman talaga nakakabawi sa sugal na yan Ibinabaong ka lang niya sa utang. Ay sus, puro ka ganyan. Ikaw ba ang nagsusugal? Yan ang hirap sa'yo Panay ka reklamo kasi ginagastos ko yung pera mo. Di ba responsibilidad mo na ibigay sa akin yun? Kasi asawa mo ko? Oo! Responsibilidad kita pero hindi ang bisyo mo. Kung panay reklamo ka rin lang, di hiwalayan mo ko. Wala ka rin naman bukang bibig kundi bisyo ko. Natural! Wala ka na sa tama At ayan din ang hirap sa'yo Kapag pinagsasabihan ka, hiwalay ka agad na ipananakot mo sa akin. Nakakasawa ka na kasi. Puro ka sumbat. Wala nang katapusan na sumbat. Araw-araw na lang, Arman. Rinding-rindi na ako sa lintik na boses mo. Sinumpal mo ko? Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Nabigla lang ako. Nabigla? Nagsawa ka na sa kakatala kaya ngayon naman pinagbubuhatan mo na ako ng kamay? Ay, hindi ko talaga sinasadya. Patawarin mo ako, Sally. Ewan ko sa'yo. Anong ginagawa mo? Bakit ka nag-iimpake? Ano pa ba sa tingin mo? Sally naman. Sawang-sawa na ako sa kakasermon mo sa akin. Kaya para matahimik ka na, aalis na kami dito. Teka lang, nabigla lang talaga ako. Pasensya na. Pakiusap, huwag kayong umalis. Pangako, hindi na mauulit. Hindi na kita pakikialaman sa gusto mo. Huwag mo lang ilayo sa akin ng mga bata. Talaga lang ha? Dami mo pang sinasabi, takot ka naman pala. Ito ang tatandaan mo, Arman. Umayos ka kung ayaw mong hindi mo na makita ang mga anak mo. Huwag mo na akong pakikialaman sa gusto kong gawin. Oo, hindi na. Dapat lang. Kasi simula pa lang, alam mo nang ganito ako. Pero imbis na lumayo ka sa akin, pinili mo pa rin makisama sa akin. Panindigan mo ngayon ang mga desisyon mo. Hindi ako nakasagot nang sabihin ni Sally ang mga katagang yon sa akin, Papa Dudut. Dahil alam kong tama siya sa parting yon. Tanga na nga siguro akong may tuturing dahil ako mismo ang pumulot ng bato na ipinukpok ko sa ulo ko. Pero kahit na ganoon ay pinanindigan ko ang pamilyang binuo ko, Papa Dudut. Sa ngalan ng pagmamahal ko sa mga anak ko ay lahat ay titiisin ko. Kahit pa alam ko sa sarili ko na wala na akong pagmamahal para kay Sally.
Hindi ko alam, Papa Dudut, kung kailan nawala ang pagmamahal na meron ako para sa kanya. Pero ang importante lamang ay may buong pamilya ang mga anak ko. Hindi na rin po ako umaasa na magbabago pa si Sally dahil kung gusto niyang magbago ay dati pa sana niyang ginawa yon. Sa kabila nga ng matinding galit ko noon, Papa Dudut, ay pinilit kong ikalma ang sarili ko. Alam kong hindi tama ang manakit ng babae. Galit na galit nga ako sa mga lalaking nananakit ng babae, pero ako rin ang gumawa noon. Kinabukasan nga noon ay maaga akong nagpaalam sa amo ko na kung pupwede ay uuwi na ako dahil karawan ng anak ko at pumayag naman siya. 2:00 pa lamang noon ang hapon ay pinayagan na niya akong umuwi. Nag-abot pa nga siya sa akin ng 200 pesos bago ako umuwi. Pandagdag daw sa birthday ng anak ko. Nagpasalamat naman ako sa amo ko dahil malaking bagay na rin yon dahil kahit papaano ay makakabili ako ng juice at mga tinapay man lang para pandagdag sa pansit at spaghetti na lulutuin ko. Nang mga oras nga ring yon ay wala naman si Sally sa bahay at hindi ko naman alam kung nasaan. Malamang ay dumayo na naman ito ng sugal sa kabilang baryo. Wala rin namang problema sa akin kung 3 lamang kami ni na Joseph na magdaos ng birthday ni Princess. Total ay mukhang nakalimutan naman ni Sally ang birthday ng bunso namin. Bago nga ako umuwi noon ay dumaan muna ako sa tindahan para bumili ng 2 balot ng tinapay at 2 pakete ng juice. Sabik na sabik akong umuwi dahil alam kong matutuwa ang mga anak ko sa dagdag na handa namin. Pero hindi ko akalain na ang pagkasabik ko na yon ay mapapalitan ng kaba at pag-aalala. Tay, mano po? Kaawaan ka ng Diyos, anak. Gutom na po ba kayo? Nagsasaing pa lang po ako eh. Hindi pa. Kumain naman ako sa trabaho. Anong oras na? Hindi pa ba kayo kumakain ng tanghalian? Hindi pa nga po eh. Kauwi ko lang din po. Wala rin pong sinaing pagdating ko. Anong oras na? Wala ka bang pasok ng hapon? Wala po tay. May meeting po mga teacher. Ganun ba? May ulam na ba kayo? 30 pesos na lang tong pera ko eh. Ano kayang mabibili nito? Eh di kahit ano na lang po. Chicharon po o kaya itlog po na lang ulit. Mantika, meron pa ba? Wala na po eh. Lagayin na lang natin yung itlog. Sakto na kasi tong pera ko para sa 3 itlog eh. Tira na nga lang yan sa 200 na binigay ng boss ko para may pandagdag sa birthday ni Princess. Talaga po? Oo anak, kaya bumili ako ng juice saka tinapay. Wow! Ang dami po palang handa ni Princess! Oo anak, kaya magpakabusog kayo mamaya pagkatapos ko magluto. Pero bumili ka na muna ng itlog para makakain na kayo. Mamaya na lang kayo bumawi ng kain. Sige po! Ay, teka, may mantika nga pala doon sa mga pinamili ko kahapon. Bawasan na lang natin yun pang prito ng itlog. Okay na po yung nilagang itlog, tay. Sigurado ka? Si Princess, baka ayaw niya ng nilagang itlog. Wala naman pong inaayawan si Princess eh. Oo nga pala. Nasa na pala ang kapatid mo? Ba't di man lang ako sinalubong? Ay, hindi ko nga po alam tay eh. Kararating ko lang po galing sa eskwelahan. Hindi ko naman po siya nadatnan dito. Baka po kasama ni nanay sa sugalan. Wala naman po magbabantay kay Princess kung may iiwan po dito. Oo nga no. Sige, dito ka na muna. Susunduin ko lang ang kapatid mo. Kala ko po ba bibili ako ng itlog? Ako na lang, para masundo ko na rin ang kapatid mo. Bantayan mo na lang yung sinay at baka masunog. Oh, Sally. Buti naman at naisip mong umuwi. Bakit na naman? Nasa si Princess? Nandun sa kwarto natin natutulog. Sabi ni Joseph, wala naman daw sa kwarto. Tiningnan mo na ba? Iniwan ko nga lang siya sa kwarto. Sabi nga ng anak mo, wala siya doon. Imposibleng wala dun si Princess. Mahimbing nga ang tulog. Iniwan ko dun. Anong oras ka ba umalis ng bahay kanina? Iniwan mo talaga ang anak mo mag-isa sa kwarto para makapagsugal ka? Lintik naman oh!
Paulit-ulit ka na lang eh. Ang laki masyado ng problema mo. Oo na, titignan ko na sa kwarto. Pero tay, tiningnan ko na si Princess sa kwarto kanina eh. Wala po siya doon. Sabi nitong nanay mo, iniwan niya daw natutulog sa kwarto eh. Ha? Kahit tingnan natin ulit ngayon tay, wala po talaga siya ron. Ano? Princess? Joseph! Po! Wala nga dito ang kapatid mo! Sabi ko nga po sa inyo wala dito eh. Nasaan kaya siya? Hindi ko po alam tay. Kala ko pa naman po kasama ni nanay. Nalinti ka na. Papa Dudut, abot ang kabako nang hindi ko na makita si Princess sa aming kwarto. Tanging panis na dede na nasa bote lamang ng anak ko ang inabutan ko doon. Kaya agad kong tinignan ang ilalim ng papag namin pati na ang mga aparador pero wala rin ito doon. Halos baliktarin ko na nga ang bahay namin. Pero hindi ko siya nakikita, Papa Dudut. Inutusan ko rin po si Joseph na tingnan sa may sapa kung saan madalas maglaro si Princess kapag walang nagbabantay sa kanya, subalit bigo rin si Joseph na mahanap ang kapatid niya. Agad na akong nakaramdam ng hindi maganda noon at kung ano-anong masasamang bagay na ang pumasok sa utak ko, Papa Dudut, ng mga oras na yon. Nagdasal po ako kaagad na sana'y walang nangyaring masama sa anak ko dahil baka mapatay ko si Sally kapag nagkataon. Pero naisip kong hindi muna dapat ako magpadalos-dalos kaya naman nagtanong-tanong ako sa mga kapitbahay namin sa pagbabaka sakali na nakikipaglaro lamang ang anak ko sa ibang mga bata. Pero halos lahat ng mga napagtanungan ko ay sinabing hindi nila napansin ang anak ko dahil na rin sa lakas ng ulan. Kaya naman hindi sila lumalabas at sarado lamang ang kanilang bahay. Nagpunta na rin po ako sa may sapa sa likod ng aming bahay pero bigo rin akong mahanap siya roon, Papa Dudut. Para na akong baliw, kakaikot at kakaisip kung saan pa pwedeng magpunta ang anak ko pero wala na akong maisip pa. At bigla namang sumagi sa isipan ko na baka may kumuha sa anak ko dahil napansing walang kasama o bantay. Dahil nga sa naisip kong yon ay tila lalong nadagdagan ang galit ko na nararamdaman sa mga oras na yon sa asawa kong si Sally, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Agad akong bumalik sa sugalan upang sunduin si Sally, Papa Dudut. Agad kong sinabi sa kanya na nawawala ang aming anak at halatang dismayado pa ito dahil naistorbo na naman ang kanyang pagsusugal. Pero agad din naman siyang tumayo nang sabihin kong ipapakain ko sa kanyang barahang hawak niya kapag hindi pa siya nakinig at sumunod sa akin. Dumiretso kaagad si Sally sa aming bahay para tingnan ang aming anak. At tumulong na rin po siya sa paghahanap habang nagtanong-tanong pa nga ako sa ibang mga kapitbahay dahil baka napunta lamang sa kanila ang anak ko. Nang maya-maya pa ay may isang batang lumapit sa akin. Sa pagkakatanda ko ay madalas po itong naliligo sa sapa na nasa likuran ng bahay namin. Sinabing nakita nga raw niya ang anak ko pero kanina pa raw yon habang naliligo raw siya sa sapa. Ang akala naman daw niya ay may kasama ito kaya iniwan niya ito doon pagkatapos niyang maligo. Dagdag pa nito ay nakaupo lamang umano ito sa gilid at may dalang sandok na ipinambubungkal nito sa lupa. Nang marinig ko ang mga sinabi ng bata ay para akong binuhusan ng malamig na tubig sa buong katawan ko. Dahil naalala ko na mahaba nga pala ang sapang yon at may harang na kahoy sa bandang dulo para maharang ang mga basura na itinapon ng mga pasaway na residente at wala nga akong inaksayang oras. Agad akong kumuha ng flashlight sa bahay dahil inabot na kami ng dilim sa paghahanap sa anak ko. Agad akong nagpunta sa dulo ng sapa at gamit ang aking flashlight ay pilit kong inaninag ang kapaligiran.
pero hindi ko na makita ang bakas ng anak ko. Hindi pa nakakatulong ang malakas na pag-ulan noon. Papadudot, sobrang nanginginig ang mga kamay ko at hindi dahil sa lamig ng ulan kundi dahil sa takot na baka may nangyari ng masama sa anak ko. Habang papalapit nga ako sa dulo ay siya namang pagbigat ng mga paa ko na tila nagsasabing huwag na akong tumuloy. Pero tumuloy pa rin ako. At doon naaninag ko ang isang tila malaking manika na nakataob sa tubig at nakalutang habang sumasabay lamang sa alon ng tubig kasama ng ilang mga plastik na naglalaman ng mga basura, Papa Dudut. Halos mabugto ang aking hininga at bigla na lang ding tumulo ang mga luha ko nang hindi ko namamalayan. Dahil kahit na hindi pa ako nakakalapit ay alam kong yon ang pinakamamahal kong anak. Alam ko dahil suot niya ang paborito niyang damit na ako mismo ang bumili. Napaluhod na lamang ako sa labis na panginginig ng aking tuhod, Papa Dudut. Naghalo-halo na ang pagod at gutom ko at higit sa lahat ay ang napakasakit na pakiramdam sa dibdib ko na tila ba sinasaksak ako ng kutsilyo ng libu-libong beses. Napaisip ako kung gaano kaya katagal tiniis ng anak ko ang paghihirap bago siya tuluyang nalagutan ng hininga. At nang maisip ko yon ay halos panawan ako ng ulirat dahil ang maisip ko lang ang hirap niya sa kakakampay sa tubig ay para lang makaahon ay hindi ko na makayanan. Pinilit ko na lamang na tumayo at agad na lumapit sa kinakaroonan ni Princess. Agad kong binuhat ang anak ko na alam kong wala ng buhay. Doon na nga ako napahaguluhol nang mailapag ko na siya sa lupa. Pinagmasdan ko ang anak ko na naninilaw na ang balat. Matigas na rin ang katawan niya at agaw pansin din ang lumobo niyang tiyan. Niyakap ko ang katawan ng walang buhay kong anak at hindi ko maipaliwanag ang sakit, Papa Dudut. Sakit na halos ikamatay ko na. Kaninang umaga lang ay magiliw pa niya akong binati bago ko umalis. Tapos ay bigla ay wala na siyang buhay sa pag-uwi ko. Papa Dudut, doon ko napagtanto na sa dami ng hirap na napagdaanan ko, ang mawalan pala ng anak ang pinakamahirap na lagpasan. Princess! Anak ko! Princess! Kawawa ko, anak! Diyos ko po! Bakit ang anak ko pa? Arman! Nakita niyo na ba si Princess? Princess! Dito rin nakita kanina ng bata. Diyos ko po, Princess! Princess, anak! Nandito na si tatay! Gising na, anak ko! Nandito na ang tatay! Gising na, anak! Huwag mo naman biruin ang tatay! Hindi na siya humihinga, Arman. Tumahimik ka! Nakita mo na kung ano nangyari! Nakita mo na kung ano resulta ng kababayaan mo! Ito na, Sally! Ano ba? Hindi ito ang oras para magsisihan at mag-away tayo. Sa'yo pa talaga nang galing yan! Alam mo kung sino may kasalanan nito! Kawawa akong anak! Princess! Patawarin mo ako, anak! Wala man lang ako nagawa para mailigtas ka! Patawarin mo ako kung nauli ako ng dating anak ko! Princess! Tay! Sorry po! Kung hinanap ko lang po sana siya kagad ng mabuti kanina, baka po sana buhay po siya. Hindi, anak!
Huwag mo sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan sa nangyari sa kapatid mo. Ikaw, Sally! Ikaw may kasalanan! Hindi ko sinasadya. Hindi ko naman alam na mangyayari to eh. Wala akong kasalanan. Iniwan ko siyang natutulog sa kwarto natin. Maghuhugas kamay ka bang hayop ka! Palagi mo nalang katwir na hindi mo alam na magkakaganito! Na hindi mo alam na magkakaganyan! Ikaw dapat na nagbabantay sa mga bata habang wala ako! Mag-aalaga na lang sa kanilang gagawin mo pero hindi mo pa magawa! Wala kayo natupag kundi magsugal! Gustahin ang pera pinagpaguran ko! Wala kang kwentang tao! Sana ikaw na lang ang namatay at hindi ang anak ko! Tay! Tay, wag po! Hindi ako! Tama na po! Mga pumapatay niyo si nanay! Walang hiya ka, Arman. Papatay mo talaga ako? Oo! Mabigyan ko man lang ng katarungan ng pagkamatay ni Princess! Patawarin nawa ako ng Diyos! Pero gusto kitang lunurin ngayon hanggang sa malagutan ka ng hininga! Nasisiraan ka na ba? Hindi ko gusto na mangyari sa anak natin to. Kaya wag mo akong sisihin. Hindi mo ginusto! Grabe ka kapala ng mukha mong babae ka! Kung hindi dahil sa kababayaan mo, hindi mangyayari sa kanya to! Naturingan kang ina pero hindi ka nagpakailan sa mga anak natin! Mas importante pa sa iyo ang bisyo mo! Hindi ka na nga nakakatulong sa akin! Hindi mo pa magampanan ng maayos sa pagiging nanay mo! Hindi ikaw na ang perpektong ama. Ako na ang walang kwentang ina. Pero wag mong isisi sa akin lahat. Dahil hindi mo naman kami nabigyan ng magandang buhay. Oo, nagtatrabaho ka. Pero wag mong ipagmalaki sa akin yon. Kasi pag-uuling lang naman ang trabaho mo. Wala ka na talaga sa katwiran. Hindi ko alam kung nasa katinuan ka pa ba. Nakuha mo ba talagang sumbatan ako sa kabila ng lahat? Ibang klase ka. Totoo naman, di ba? Nay, tama na! Totoo naman po sinabi ni tatay eh. Kahit kailan, hindi niyo naman kami binigyan ng atensyon ni Princess. Parang hindi niyo kami anak. Isa ka pa! Marunong ka nang sumagot ah! Bakit hindi mo man lang hinanap agad yung kapatid mo? Huwag mo sisihin si Joseph. Subukan mo lang din sasaktan. Tutuluyan na talaga kita. Ikaw na nga may kasalanan. Ikaw pa may ganang umasta ng ganyan. Isisisi mo pa kay Joseph ang kababayan mo? Samantalang ikaw ang ina? Baka sarili ka? Wala kang kwentang ina! Ikaw pumatay sa anak ko! Hindi! Hindi totoo yan! Wala akong kasalanan! Hindi ako pumatay sa kanya! Iniwan ko siya natutulog sa kwarto! Wala akong kasalanan! Wala! Hindi ko alam na pupunta siya rito! Usigit ka sana ng konsensya mo sa nangyari sa anak ko habang nabubuhay ka! Wala akong kasalanan! Tay, ano po gagawin natin ngayon? Saan po natin dadalhin si Princess? Sa morgue na natin siya dadalhin, anak. Pero, tay, wala po tayong pera. Baka po, hindi po nila tayo tanggapin doon. Bahala na, anak. Gagawa ko na lang ng paraan. Dali mo na itong flashlight. Ilawan mong dadaanan natin at bubuhatin ko ang kapatid mo. Paano po si nanay? Ayos lang po ba na iwan natin siya dito? Para naman po kasi nababaliw na si nanay eh. Pabayaan mo ang nanay mo. Matagal na naman siyang ganyan. Ang mas importante sa akin ngayon, padala na natin si Princess sa morgue. Opo. Anak. Papadudod sa sobrang galit ko nga ay walang lingon na iniwan na namin ng anak kong si Joseph ang nanay niya sa tabi ng sapa. Patawarin talaga ako ng Diyos dahil gusto kong sakalin ng mahigpit si Sally ng mga oras na yon para maranasan niya ang hirap na dinanas ng anak ko. Parang gustong gusto ko siyang patayin dahil sa kapabayaan niya at mas nakakagalit pa na hindi niya matanggap ang pagkakamali niya. Pero laking pasalamat ko nang awatin ako ni Joseph na pag-isip-isip ko kaagad na mali ang gagawin ko at hindi ko basta itatapon ang buhay ko para lamang makaganti sa kanya.
dahil may isa pa akong anak na umaasa sa akin. Kaya naman bago pa ako may magawa kay Sally ay binuhat ko na ang walang buhay na katawan ng anak ko. At naiwan lang doon si Sally na tulala at tila wala sa sarili. Naisip ko rin na nawalan man ako ng isang anak ay meron pang natitira sa akin at hindi dapat ako magpadala sa init ng ulo ko. Agad kong dinala ang anak ko sa pinakamalapit na morgue at nang tila sinampal ako ng katotohanan. Nawala na nga ang anak ko ay doon na ako muling napahagulhol. Hindi ko po lubos maisip kung bakit kailangan na sa anak ko pa mangyari ang malagim na pangyayaring yon. Paulit-ulit ko ngang usal noon na sana'y si Sally na lamang ang namatay. Makasalanan na ako sa pag-iisip ng masama sa asawa ko pero talagang napakalaki ng galit ko ng mga oras na yon. Para na akong mababaliw sa sobrang sakit. At wala akong ibang sinisisi kundi si Sally. Siya dapat ang ina at nagpoprotekta at gagabay sa mga anak namin pero siya pa ang dahilan kung bakit namatay ang anak namin. Halos hindi ko na nga kayang tignan si Sally kaya naman pinalayas ko na siya sa bahay namin. Wala akong pakialam noon kung saan siya makikituloy at magpalaboy-laboy man dahil kulang na parusa yon para sa sinapit ng musmus naming anak. At dahil nga sa kakulangang pinansyal namin noon ay nanghingi pa ako ng tulong sa kapitan ng aming barangay para maayos ang mga bayarin sa morgue at mapaburol ang anak ko. Hindi naman ako nabigo at nagpapasalamat ako dahil maging ang mga kapitbahay ko ay tumulong sa akin, lalo pa at naawa sila sa sinapit ng aking anak. Nagpahayag din sila ng pakikiramay sa akin at may iilan din naman na nagpahayag ng pagkagalit kay Sally. Papa Dudut, sa totoo lang ay pinagbawal ko ang pagsusugal sa lamay ng anak ko dahil isa rin yon sa itinuturing kong dahilan ng pagkamatay ng anak ko. Nabaliw si Sally dahil sa sugal kaya naman napabayaan niya ang obligasyon niya bilang asawa at ina. Ang akala ko nga noon ay hindi ko na makikita pa ang pagmumukha ni Sally. Pero himalang nagpakita pa siya sa ikalawang araw ng burol ng anak ko. Umiiyak at nagmamakaawa na gusto niyang makita ang anak niya. Pero dahil nangingibabaw pa rin ang galit ko sa kanya ay buwang desisyon ko na hindi siya hayaang makapasok man lamang sa pamamahay ko, Papa Dudut. Tay, nasa labas po si nanay. Ano? Lakas pa talaga siya ng loob magpunta rito. Dito ka muna. Lalabas ako. Magtimpla ka muna ng kape para sa mga bisita. Tsaka bigyan mo rin sila ng tinapay. Sige po. Arman, Ka pa nagpunta rito? Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Huhulaan ko. Gusto mo magsugal? Pues makakaalis ka na dahil walang sugal dito. hindi sugal ang ipinunta ko rito. Gusto ko lang makita si Princess. Ah, talaga? Bakit? Kailan ka pa nagkaroon ng pakialam kay Princess? Pinabayaan mo nga mamatay, hindi ba? Hindi totoo yan. Ano ko rin naman siya, Arman. Kaya ako Anak? Ibang ka ba? Saan mo kinukuha yung kakapalan ng mukha mong tawaging anak si Princess sa kabila na nangyari? Ha? Oo! Ikaw ang nagluwal sa mga bata, pero mas masahol ko pa sa ibang tao. Yung mga hayop ka kapag nawawala ang anak nila, hinahanap kagad nila. Pero ikaw, parang wala kang anak kung umasta. Ang sarap na ng buhay mo eh! Kain, tulog, sugal, yun lang! Oo, pabaya kong ina. Pero sa tingin mo ba ginusto ko yung nangyari sa kanya? Nasasaktan din ako, Arman. Masakit sa akin yung nangyari sa kanya. Masakit? Huwag na tayo magplastikan dito, Sally. Alam nating parehong hindi ka pabor na nagkaanak ulit tayo. Kaya huwag mo akong paandaran ng mga kasinungalingan mo. Ang kapal mo. Pinipilit mo pa rin talagang pagtakpan ang kababayaan mo. Kahit pabaya kong ina, hindi ko naman ginusto na mawala ng anak.
Hindi ako ganun kasamang tao. Oo, nasabi kong hindi ko ginusto ng isa pang anak. Pero hindi ako ganun kasama para hilingin kong mawala na siya. Kahit ano pang sabihin mo, hindi mo mababago ang katotohanan ng namatay ang anak natin dahil hindi mo nagampanan ang responsibilidad mo. Kung sana binantayan mo siya na mabuti, hindi sana mangyayari to. Kaso hindi. Mas importante pa sa'yo ang pagsusugal mo. Wala kang karapatang tawaging ina. Alam mo, sana talaga ikaw na lang ang namatay. Sumusobra ka na, Arman. Ikaw sumusobra. Sobra ka na sa kakapalan. Gusto kong magsisi na ikaw napakasawa ko. Pero mga anak ko na lang ang iniisip ko. Kung meron man akong pagsisisi, yun ay ang hindi ko sila kagad dailayo sa'yo. Sana hindi ito nangyari. Pero huli na ang lahat. Nangyari na ang nangyari. Pero hindi kita hahayaang makita si Princess dahil wala kang karapatan. Hindi mo ako pwedeng tanggalan ng karapatan. Wala kang karapatan na pagbawalan ako makita ang sarili kong anak sa lamay niya. Sino ka ba sa akala mo? Tatay ka lang nila pero hindi kita legal na asawa. Sino sa tingin mo mas may karapatang sa ating dalawa, ha? Wala ka na talagang natitirang kahihiyan sa pagkatao mo, no? Nasasabi mo pa talaga yan sa kabila ng pagiging pabaya mong ina? Wala kang karapatang magkaroon ng anak at lalong wala kang karapatang maging ina. Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin. Pero hindi mo ako pwedeng pagbawalang makita ang anak ko. Ah, ganon? Aray! Arman, ano ba? Nasasaktan ako! Bitiwan mo ang braso ko! Hindi kita papayagang makalapit kay Princess at kay Joseph. Umalis ka na rito! Hindi ka nila kailangan! Bitiwan mo sabi! Hindi mo ako pwedeng pagbawalan sa lamay ng sarili kong anak. Ikaw ang walang karapatan sa kanila. Pwes, gagawa ako ng paraan para mapunta sa akin ang kustodiya ng mga bata. At sinasabi ko sa'yo, matakot ka na. May mabigat ako ebidensya laban sa'yo. Sino sa tingin mo papanigan ng batas sa ating dalawa? May pabatas-batas ka pang nalalaman? Ano bang alam mo sa batas? Wala kang pinag-aralan? Wala nga akong pinag-aralan pero lumapit na ako sa barangay at tutulungan nila ako makahanap ng abogado. Kaya umalis ka na rito bago pa kita kalad ka rin paalis. Hindi pa ako tapos sa'yo. Babalik ako rito para kunin si Joseph. Tama na, Nay! Hindi ako sasama sa inyo. Ano po bang silbi na makuha niyo ako? Pababayaan niyo lang din naman po ako eh. Kahit naman kailan hindi niyo po pinaramdam sa amin ni Princess na may nanay kami. Si tatay lang naman po nagmamahal sa amin eh. Wala kang ibang inatupag kundi sugal. Kaya po namatay si Princess. Sana hindi na lang ikaw ang naging nanay namin. Wala kang utang na loob. Wala ka sa mundong to kung hindi dahil sa akin. Ako ang nagluwal sa'yo. Tama na! Umalis ka na rito, Sally! Hindi utang na loob ni Joseph sa'yo kahit ano! Lumayas ka! Aray! Oo na, aalis ako. Hindi mo ako kailangang itulak. Pero babalik ako. Tandaan mo yan. Ayos ka lang, anak. Ayoko po sumama kay nanay. Dito lang po ako sa inyo, tay. Huwag ka mag-alala, anak. Hindi ako papayag na makuha ka sa akin ng nanay mo. Wala na rin nagawa si Sally, Papa Dudut. Hindi na rin siya nagpumilit na pumasok pa sa loob para makita si Princess lalo pat alam niyang hindi niya talaga ako matitinag sa pag-iyak-iyak niya. Hindi po ako nakaramdam ng awa sa kanya ng mga oras na yon dahil para sa akin, ang isang bayaning ina na katulad niya ay walang karapatan na makalapit sa mga anak namin. Hindi rin po ako nagpasindak sa pagbabantay niyang yon dahil alam ko na mas may laban ako kung sakaling ipilit niyang makuha sa akin ang anak namin. Kung kinakailangan nga na humingi ako ng tulong sa mga social worker o abogado ay gagawin ko para lamang matanggalan siya ng karapatan sa anak namin. Sa isip ko, Papa Dudut, ay hindi naman siguro importante kung wala akong pinag-aralan basta't kaya kong alagaan at buhayin ang anak ko ay sapat na. Papa Dudut, maayos nga ang nailibing ang anak ko at marami rin ang nakipaglibing at halos lahat ay naawa sa sinapit ng aking anak. At naawa din sa akin. Ika nga nila sa kabila ng pagtataguyod ko sa aking pamilya ay sadya raw talagang hindi nawawala ang lason sa pamilya na tuluyang sisira sa aming pagsasama. Matapos ngang mailibing ang aking anak, ay bumalik ako sa pagtatrabaho at mas pinagbuti ko pa para sa aming dalawa ni Joseph.
Madalas nga kapag walang pasok sa eskwela ay sinasamahan niya ako sa trabaho ko sa ulingan at tumutulong sa akin para hindi raw ako masyadong mahirapan sa pagtatrabaho. Kahit ayaw ko naman siyang payagan sa pagtulong sa akin ay mapilit talaga siya. Mas gusto ko sana na mas pagtuunan niya ng atensyon ang kanyang pag-aaral pero nais niya raw na makatulong sa akin kahit sa ganong paraan. Makalipas nga ang halos ilang buwan ay nagbalik si Sally pero may kasama itong mga social workers para kunin si Joseph. Nagtalo pa kami ni Sally ng araw na yon hanggang sa nalaman nga ng social workers ang nangyari sa aming bunsong anak at kung gaano ito kaadik sa pagsusugal na umabot na nga sa puntong napabayaan nito ang mga anak namin. Nagkaroon nga kami ng usapan sa barangay kung saan ay tinulungan nila akong mag-file ng petition for custody para sa anak kong si Joseph. Dahil hindi rin naman daw basta-basta mapupunta sa akin ang bata ng walang batas na mamamagitan. Tinulungan nila akong kumuha ng public service sa isang pampublikong abogado. Bilang wala akong kakayahan na magbayad at gumastos para sa pag-file ng petition. At nang mag-trial nga ay napatunayan na walang kakayahan si Sally para alagaan at ibigay ang pangangailangan ni Joseph. At dahil wala na rin pamilya si Sally na maaaring maging guardian ng anak ko, ay napagpasyahan ng korte na ibigay sa akin ang kustodiya ng aking anak. Laking pasalamat ko nga sa lahat ng tumulong sa akin dahil nawala na ako ng isang anak at hindi ko nakakayanin pa kung pati si Joseph ay malalayo sa akin. Sa ngayon, Papa Dudut, ay masaya na kaming namumuhay ng anak kong si Joseph na kasalukuyang nag-aaral sa high school at isang taon na lamang ay graduate na. Mas lalo pa akong nagsusumikap para sa pagpasok niya sa kolehiyo. Hinding-hindi ko hahayaan na hindi siya makapagtatapos ng pag-aaral. Lahat po ay gagawin ko para sa ikagaganda ng kinabukasan niya kahit pa maghirap at magpakapagod ako. At sa tulong naman ng aming kapitan ay nagkaroon ako ng trabaho sa barangay kung saan ay isa akong janitor. Malaki po ang ipinagpasalamat ko sa bagong trabaho na meron ako dahil kumpara sa pag-uuling ay mas madali lang ang trabaho ko at kahit papaano ay mas malaki ang kinikita ko na makatutulong para makapag-ipon ng pangpaaral ko sa anak ko sa kolehiyo. Hindi na rin namin muling nakita pa si Sally at hindi namin alam kung nasaan siya. Pero kung nasaan man sana ay baguhin na niya ang kanyang sarili. Dito ko na po tatapusin, Papa Dudut, ang aking kwento. Dear Papa Dudut, magandang tanghali sa inyo at sa mga kabarangay natin na kagaya kong mahilig ding makinig ng Barangay Love Stories. Sumulat ako sa inyong istasyon para ibahagi ang kakaibang karanasan ko sa buhay. Sana po, Papa Dudut, sa dulo ng aking kwento ay mapayuhan ninyo ako kung ano ang dapat kong gawin sa sitwasyong kinakaharap ko. Pero bago tayo pumunta doon ay magpapakilala muna ako. Ako nga pala si Gab, 33 years old at isang tricycle driver dito sa barangay namin sa Navotas. Masipag naman ako kung tatanungin ninyo ako. Wala ring bisyo, siguro'y umiinom lang paminsan-minsan. Pero hindi ko po yun prioridad. Good boy na maangas ang atake ko. Pero wala naman akong inaagrabyadong tao. May maliit kaming inuupahan sa lugar namin at kasama ko doon ang airpot ko. Kaya lang namatay na siya noong 2023 dahil sa atake sa puso. Sakto, sawi rin ako noon sa pag-ibig dahil naghiwalay kami ng 5 taon kong kinakasama. Wala kaming anak kaya double dead, ika nga. Doble yung sakit, doble yung kirot. Pero pinilit ko pa ring umusad at noong taon ding yon ng 2023 ay may nakilala akong babae na tawagin na lang natin sa pangalang Regine. Nagkagustuhan kami at hindi nagtagal
ay nagsama na sa iisang bubong papadudot. Good morning, bebe ko! Aga mo nagising ah. Pagbangon ko, di na kita katabi kaya hinanap agad kita. Walang good sa morning. May problema ba? Wala naman, pero frustrated lang ako. Bakit? Kasi nag-PT ako kanina pero negative pa rin ang lumabas. Tingnan mo. Tingin nga. Isang guhit lang, 'di ba? Oo nga. Inulit ko pa yan kanina para makasigurado. Kaso pareho lang yung resulta. Akala ko kasi buntis na ako dahil delay yung menstruation ko. Kaya lang kanina dinugo na ako. Lintik talaga. Alam ko na gustong gusto mo nang magka-baby tayo. Pero baka ganun talaga. Anong baka ganun talaga? Na hindi pa pinagkakaloob sa atin kasi di pa to yung tamang panahon. Paano hindi pa to yung tamang panahon? Ilang buwan na tayong nagsasama. Saka malapit na ako mag-30. Gusto ko na magka-baby tayo, Gab. Gusto ko rin naman pero anong magagawa natin? Wala pa talaga. Buti pa yung iba dyan, dali-dali magkaanak pero tayo pinahihirapan pa. Kaya nga, Baka naman ikaw ang may problema, hindi kaya? paano mo naman nasabi? Naisip ko lang kasi wala rin kayong anak ng dati mong kinakasama. Baka baog ka. Hindi naman siguro. Hindi natin malalaman kung hindi ka magpapatingin. Wala naman sa lahi namin yun eh. Tsaka gastos lang yan. Ang akin lang naman, gusto kong malaman kung mabibigyan mo ba ako ng anak. Kaya nga subukan lang natin ang subukan. Malay mo, isa sa mga araw na to makatsamba tayo. Ewan ko, pero napapagod na ako. Anong napapagod? Saan ka napapagod? Sa pag-asa na mabubuntis pa ako. Hindi lang naman ikaw ang gustong magka-baby dito. Ako rin naman. Matagal ko ng pangarap yun, di ba? Sa katunayan, inggit na rin ako sa mga kasamahan ko sa Toda na may mga anak. Paulit-ulit kong sinasabi na gusto ko na rin maging tatay. Kaya sana wag ka naman sumuko. Subukan pa natin. Pangako, mas gagalingan ko pa yung ano. Yung ano? Yung pangroromansa sa'yo para makabuo na tayo. Sira ka talaga. Baka kasi kailangan ko lang maging mas mainit sa'yo para sure ball na. Anong sure ball? Sigurado na. Saan mo ba napulot yung salitang yan? Doon lang sa mga estudyante na hinahatid ko sa eskwelahan. Naririnig ko yung mga pinag-uusapan tapos ulit-ulit nilang sinasabi yan. At ginaya mo naman. Ikaw talaga. Pinagagaan ko lang yung usapan. Hindi naman mabigat yung usapan natin. Ako lang yung nagpabigat kasi masyado akong naging emosyonal. Ganun siguro talaga pag umasa ka ng husto. Kasalanan to ng menstruation ko. Bakit kasi delay tapos nang bibigla? Pero na-realize ko na tama ka rin naman. Pareho lang tayo na gustong magka-baby. Sinusubukan naman natin eh. Huwag na lang nating sukuan. Sorry kanina, bebe ko. Wala yun. Naiintindihan naman kita kung gustong-gusto man na magka-baby tayo. Oo, at alam ko sa sarili ko na ikaw ang gusto kong maging tatay ng magiging anak natin. Kaya nga gagawin natin ang lahat para magka-baby. Huwag tayo sumuko agad. Sabi nga sa kasabihan, pag may tiyaga, may baby. Pinagsasasabi mo, nilaga kaya yun. Ay, nilaga pala. Ewan ko sa'yo, nawala na yung inis at lungkot ko, napalitan na ng tawa. Ayaw mo nun? Dapat masaya lang tayo kahit pangit nangyayari para di tayo masyadong maapektuhan. Kahit kailan, napaka-positibo mo talaga mag-isip. Oo naman. Kaya dapat ganun ka rin. Huwag ka masyadong magpaka-stress. Tama rin naman. Baka dahil sa stress lalo kong mahirapan magbuntis. Ayoko namang mangyari yun. Hindi mangyayari yon kasi nandito ako para maging payaso mo. Patatawanin kita pag malungkot ka. Pangako yan. Papadudot tubong Karkar City sa Cebu si Regine. Pero noong 2015 ay lumuwas siya ng Maynila para makipagsapalaran. Pinapunta raw siya rito ng tiyahin niya para mga tulong kaya lang nag-migrate na sa abroad ang mga amo nila noong 2021. Bale umuwi na raw sa Cebu City
Ang tiya niya samantalang nagpaiwan naman siya rito sa Maynila para mamasukan ng iba't ibang trabaho. Isa na nga doon yung laundry shop na dati niyang pinapasukan. Kinatagalan ay na-assign siya sa branch na nasa barangay namin na lagi kong nadaraanan kapag namamasada ako. Kahit may tubig at sabong panlaban naman sa inuupahan ko, ay mas pinili ko pa rin magpalaba sa laundry shop na pinagtatrabahuhan ni Regine para pormahan siya. Sakto, pareho kami noong single at naghahanap ng love life. Matagal na rin daw kasi noong huling nagka-boyfriend siya. Noong nagsama na kami sa isang bubong, ay naging sobrang mainit kami sa kama. Gusto na kasi naming magka-baby kaya lang ay parang inaalat naman kami. Lahat yata ng posisyon na nirekomenda ng mga katoda ko para makabuo ay ginawa na namin ni Regine pero bokya. Wala pa rin. Malapit na akong mabaliw noon sa kakaisip na baka ako nga ang may problema. Pero noong December ng parehong taon ay may maagang pamasko sa akin ang kinakasama ko. Bebe ko, gising! Dali, gumising ka dyan! Ha? May sunog? Saan ang sunog? Anong sunog? Sabi mo may sunog! Halika na! Lumabas na tayo sa bahay, dali! Bubuhatin na kita! Hoy, sira ulo ka. Ibaba mo nga ako. Walang sunog. Wala? Oo, wala. May naamoy ka bang sunog? Wala naman, di ba? Wala ring maingay dyan sa labas. Ikaw lang. Grabe ka naman sa ako lang yung maingay. Grabe talaga ako. Sa totoo lang naman. Saka sabi ko, ibaba mo ko. Ay, sorry. Ayan na. Baba na. Bakit mo ba kasi ako binuhat? Syempre, para maligtas kita ng mabilis kung totoo nga may sunog. Wala nga sabing sunog. Saka palagay mo sa akin, hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Bebe naman, sorry na. Naalimpungatan lang ako kasi nagsisigaw ka dyan. Sakto, nananaginip pa naman ako ng sunog, kaya ayun. Akala ko totoong buhay na. Huwag ka kasing manood ng mga bayolenteng palabas kaya napapaniginipan mo eh. Ganon ba yon? Oo. Maiba tayo, bebe ko. Bakit ka ba sumigaw kanina? Nataranta tuloy ako. Nataranta rin naman ako noon. Ha? Bakit? Kasi may nangyari. Ano? Kinakabahan naman ako sa'yo. Sira, bakit ka kinakabahan? Siyempre. Di ko alam kung mabuti o masama ba yung nangyari para magsisigaw ka dyan. Masama lang ba ang pwedeng mangyari? Siyempre mabuti to. Good news to, baby! Talaga? Ano yun? Sabihin mo sa akin. Teka lang. Kunin ko na lang sa bulsa ko yung... Ayan. Anong gagawin ko dyan sa pregnancy test? Kainin mo. Char, malamang titingnan mo. Dali. Tingin nga. Hala, 2 guhit! Oo. Ibig sabihin buntis ka! Ganun na nga. Salamat sa Diyos! Salamat talaga! Uy, bakit ka umiiyak? Siyempre, masaya lang ako. May masaya bang umiiyak? Meron, ako. Hindi ko lang maitawa yung saya ko kaya iniyak ko na lang. Huwag ka nang umiyak. Pati ako naiiyak eh. Masayang masaya lang ako kasi sa wakas natupad na yung matagal nating pangarap na magkaanak. Alam ko naman na kumpleto ng pamilya natin at tayo lang ang magkasama pero iba pa rin kapag may baby na tayo. Yun nga eh. Paulit-ulit ko rin pinapaalala sa sarili ko na kumpleto na tayo. Nabuo na tayo. Magkaroon man tayo ng baby o hindi. Pero, syempre, palagi ko pa rin dinarasal na sana bigyan tayo ng Diyos ng anak. Kahit 2 lang o 1. Sa hirap ba naman ng buhay ngayon? Ang mahalaga, meron tayong anak na masasabi nating nanggaling sa atin. Hindi na ako maiinggit sa mga kasamahan kong may anak dahil magiging tatay na rin ako. Magiging tatay na rin ako! Hoy, ang hyper mo. Mamaya magtaka mga kapitbahay kung bakit ka sumisigaw dyan. Wala akong pakialam. Gusto ko nga na malaman nila na masaya ako dahil magiging tatay na ako. Grabe, parang gusto kong manlibre ng sakay ngayong araw ah. Ha? Anong manlibre? Aba, yan naman ang wag na wag mong gagawin dahil malulugi ka. Saka baka wala tayong panggastos mamaya. Tandaan mo, sa susunod na linggo pa ang sweldo ko. Naku, malilintikan ka talaga sa akin, Gab. Joke lang naman. To talagang bebe ko, nagalit na dyan. Ikaw kasi. Joke nga lang. Siyempre magsisipag ako sa pamamasada ngayong araw para masarap ulam natin mamaya. Anong gusto mong ulam natin mamaya?
Parang gusto ni baby ng lechon pork belly. O sige, bibili ako niyan para sa dalawang baby ko. Papadudot, hindi ako pinanganak na mayaman. Mangingisda lamang ang erpat ko nung nabubuhay pa at nagtitinda lang ng isda sa palengke ang ermat ko. 4 kaming magkakapatid na lalaki at bunso ako. Pero nung nagkahiwalay ang mga magulang namin ay ako ang bukod tanging sumama sa tatay ko. Makitatay na kasi ako bata pa lamang. Kung tatanungin ninyo kung may komunikasyon pa ako sa nanay at mga kapatid ko ay meron pa naman. Kaya nga noong namatay ang airpod ko, pakiramdam ko ay lumiit ang mundo ko. Lalo kong ginustong magkaanak para may makasama naman ako sa buhay ko. Kaso'y naghiwalay naman kami ng dati kong ka-live-in partner. Kaya nga sobrang saya ko noong nabuntis ko na si Regine. Naigo pa nga ang nanalo sa loto dahil magkakaanak na kami. Oo, hindi ako mayaman pero masipag at masikap naman akong tao. Alam ko na makakaya kong itaguyod ang lumalaking pamilya namin ni Regine. Malaki ang pasasalamat ko sa kanya dahil ginawa niya akong tatay. Simula noon ay lagi na kaming excited ng kinakasama ko sa pagdating ng magiging anak namin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, tulad ng sinabi ko ay naging masipag at masikap ako sa pagtatrabaho. Ang dating 10 oras ng pamamasada ko ng tricycle ay nadagdagan pa ng ilang oras. Kaya naman malimit namin yung pagtalunan ng kinakasama ko. Noong nasa 2 buwan na kasi ang tiyan niya, ay pinatigil ko na siya sa pagtatrabaho dahil dinugo siya noon at kapwa kami natakot para sa magiging anak namin. Pero ayon sa OB ni Regine ay safe naman ang baby, kaya lang nirekomenda nito na huwag siyang masyadong magkikilos. Dahil sa nangyari, nasa inuupahan na lang namin ang kinakasama ko at ako na lamang ang nagtrabaho. Tapos nagkaroon din kami ng sistema ni Regine sa bahay araw-araw. Bago ako umalis para mamasada, ay nilulutuan ko na lamang siya ng pagkain para pagising niya ay kakain na lamang siya. Umuwi rin ako bago magtanghalian na may bitbit na kanin at ulam para sabay na kaming kumain. At makumusta ko siya. Kapag hapon naman ay dinadaanan ko siya para abutan ng merienda. Pinakiusapan ko rin ang malapit kong pinsang babae na taga-barangay lang din namin na tignan ang kinakasama ko kapag namamasada ako. Tapos inaabutan ko na lamang siya kahit magkano. Andito na ako! Pakis nga sa magandang bebe ko. Ew, lumayo ka nga sa akin. Bakit mo naman nilamukos nguso ko? Hindi ba halata? Ayoko magpakis. Bantot-bantot mo. Malamang, galing ako sa labas. Nausukan dahil namasada ako pero di naman ako ganun kabantot ah. Sus, hindi raw. Siyempre ilong mo yan, pero mas naniniwala ako sa ilong ko. Bakit ba parang bad mood ang bebe ko? Bad mood talaga ako kasi ang tagal mo na namang umuwi. 9:00 na kaya ng gabi. Ay, sorry naman. Sinipag kasi ako ngayong mamasada. Sinamantala ko na rin gawa ng maraming pasahero. Tsaka konti lang kami ng mga kasamahan ko kasi yung iba may mga trangkaso. Buti na rin yun di sila pumasada para makapagpahinga at gumaling. Pwede bang aga-agahan mo naman ang uwi mo sa susunod? Bakit? Namimiss mo na ako no? Hindi ah. Sus, kunwari ka pa eh. Aminin mo na. Namimiss mo na ang bebe mo. Sige nga, kiss mo ko. Huwag mo ilapit yung mukha mo, susungal-galin kita. Grabe naman ang bayolente. Teka, binigyan ka ba ng ulam ng pinsan ko? Nagabot ako sa kanya ng pera pandagdag sa lulutuin niyang kare-kare kanina. Sabi ko paborito mo yon tapos bigyan na lang tayo. Ay oo, binigyan niya ako kaso naubos ko na. Hindi na kita natirahan, bebe ko. Okay lang yon.
Busog na rin naman ako kasi kumain na ako kanina. Talaga? Anong kinain mo at saan ka kumain? Sa palengke. Dumaan ako doon para bumili ng matagal mo ng request na pagkain. Kumain na rin ako doon ng lomi. Na-miss ko eh. Kunin ko lang yung pasulubong ko sa... Ay nako, naiwan ko pala sa tricycle. Teka, labasin ko lang bago pa kainin ng aso. Sige, sige. Tagal pa ba? Teka lang, andito na. Taran! Pasalubong ko sa'yo, bebe ko. Hala, empanada! Oo, di ba ulit-ulit mo sinabi na gusto mo niyan? Kaso walang nagtitinda niyan sa barangay natin, kaya dumayo pa ako sa may palengke. Buti na lang, meron nagtitinda doon malapit sa lumihan na madalas namin kinakainan ni tatay nung nabubuhay pa siya. Ganun ba? Buti nakahanap ka. Excited na akong kainin to. Teka, ayoko na pala kumain nito. Ha? Bakit naman? Hindi na sariwa eh, baho rin. Paanong di na sariwa kaluluto lang yan? Tsaka di yan mabaho ha? Basta, tingin ko dyan, di na sariwa kaya hindi na yan masarap. Ayoko na yan. Baby naman, akala ko gusto mo niyan. Gusto ko nga, pero nagbago ng isip ko. Nasusuka na ako, makita pa lang yan. Kaya pwede ba, ilayo mo na sa akin yan? Ayan, kunin mo tapos itapon mo. Ano? Bakit itatapon? Sayang naman. Ayoko na nga kasi yan. Kakainin ko na lang. Huwag mong kainin, itapon mo sabi. Turo sa akin ng airpot ko, wag magsayang ng pagkain. Patay na airpot mo kaya kasama na rin niyang nailibing yung mga tinuro niya sa'yo. Uy, sobra ka naman. Sobra na akong sobra pero pag hindi mo yan tinapon, dun ka sa tricycle mo matutulog. Ha? Bakit naman? Malamang maaamoy ko yan sa hininga mo mamaya kaya ayaw kitang katabi. Regine naman, kakainin ko na lang to. Tapon mo sabi. Ay. Sige ka, pag hindi mo yan tinapon, ibig sabihin hindi mo na ako mahal. Hala, saan naman ang galing yan? Sa akin lang. Itapon mo na sabi yan bago pa kita mapalaya sa harapan ko. Pambihira namang babae to. Kanina lang masaya tapos biglang umiyak. Ngayon naman parang dragon na kulang na lang magbuga ng apoy. Papadudot, pagod na pagod ako noon sa pamamasada nang makatanggap ako ng text message mula kay Regine. Napasalubungan ko raw siya ng empanada. Nung nakaraang araw pa niya kasi gustong kumain noon. Pinaglilihian daw niya. Pero laking dismay ako nang hindi niya nagustuhan ang bitbit ko. Nang hinayang lamang ako dahil pagkain yon. At hinanap ko pa talaga yung kaisa-isang alam ko na nagtitinda noon sa palengke. Nakipagtalo pa nga ako sa tendera kasi gusto ko ay sariwa yung palaman dahil si Regine ang kakain para lang insultuhin niya at hindi siya natuwa noong ibinigay ko na sa kanya. Sa totoo lang, hindi yun ang una't huling insidente na pumalya ako sa mga pagkaing pinaglilihian ng kinakasama ko. Ewan ko ba naman sa panlasa niya pero sinusunod ko naman kung ano ang hilingin niya sa abot ng perang meron ako. Pero habang tumatagal ang paglilihi niya, ay mas nagiging komplikado ang mga pagkain na gusto niyang kainin. Aminado akong naaburido na ako kay Regine pero pinipigilan ko lang ang sarili ko na mapikon dahil grabing magtampo ang buntis. Buti na lamang to the rescue ang katoda at kumpare kong si Ben para payuhan ako. Uy, napapansin ko parang kanina ka pa nakasimangot ah. Sinong di sisimangot? Bago ko umalis ng bahay, nag-away pa kami ni Regine. Tungkol saan naman? Sa ulam na niluto ko. Bale, naggata kasi ako ng isdang tambakol. Kaso nung nakita niya, ayaw daw niya yon kasi pangit daw itsura. Tapos nasusuka raw siya sa gata. Kagabi panay lambing sa akin na magginata ang isda ko ngayong araw. Ayun, aga ko dun sa palengke para bumili ng bagong piga na gata para sariwa. Tapos sasabihin niya ayaw niya, ganito, ganyan. Masarap naman yung luto ko. Nakakapikon na. Oh, easy. Kalma ka lang muna. High blood ka na eh. Sinong di ma-high blood? Sige nga. Dati naman kumakain siya kahit na anong lutuin ko. Pero ngayon parang palala ng palala yung paglilihi niya.
Sumesela na siya sa pagkain. Tapos ang sakit niya pa magsalita. Ikaw na rin naman ang may sabi, naglilihi kinakasama mo. Mahirap kaya maglihi. Sabi nga nila mahirap. Pero ganun ba yon? Anong ganun ba yun? Na sobrang hirap pagdating kay Regine. Paano mo nasabi? Nung isang araw, nagsabi siya na gusto niya ng suman. Kaya binilan ko. Kaso tinanong saan ko raw binili. Sabi ko sa palengke. Aba, tinapon sa mukha ko. Grabe naman yun. Sinabi mo pa. Ba't daw niya tinapon? Ayaw niya? Oo, ayaw niya. Kasi gusto niya dapat galing sa Antipolo yung suman. Kaya ginawa ko, binili ka namin yung pinagbilhan ko para itanong saan niya binili yung tinda niyang suman. Kaya lang sabi niya sa kainta raw, nalintikan na. Pagkarinig ni Regine, biglang pumalahaw ng iyak at nagdadabog pa uwi. Tapos inutusan ako pumunta sa Antipolo para bumili ng suman. Dahil mas gusto niya raw yung galing dun. Pabasbasan ko na rin daw ng holy water sa simbahan ng Antipolo para mabiyaya raw yung pagkain. Seryoso ba yan? Seryoso nga. O anong ginawa mo? Pumunta ka nga ng Antipolo. Siyempre hindi. Para lang sa suman mag-aaksaya ako ng pamasahe. Kaso, yun nga. Bad trip sa akin si Regine buong araw. Hindi raw siya kakain maghapon kaya nagmakaawa pa ako na wag siyang magpagutom. Kaya lang ang tigas ng bunbunan. Kaya wala na akong nagawa kundi umakyat sa Antipolo para lang bumili ng suman na pinabibili niya. Ayun, sobrang saya pag uwi ko. Ang lapad na ng ngiti na akala mo nanalo sa loto. Ganyan naman talaga yung mga naglilihi, lalo na pag nakain na nila yung pinaglilihian nila. Hanggang kailan ba naglilihi ang mga buntis? Yung misis mo ba naglihi rin? Oo naman, syempre. Pero saglit lang. Doon sa panganay hanggang pangatlo namin, siguro mga 3 buwan. Pero doon sa bunso, inaabot ng 6 na buwan yung paglilihi niya. Ibig sabihin, ganon katagal ko rin titiisin yung paglilihi ni Regine? Pero depende naman sa buntis yun. Kasi yung ate ko, nung pinagbuntis niya yung kambal niya, 9 na buwan siyang naglihi. Kaya grabe rin yung paghihirap ng bayaw ko kasi kakaiba yung trip ng ate ko na kainin. Isipin mo gusto ng spaghetti. Pero dapat luto daw ng tatay namin. Matagal nang patay si tatay. Tapos isang beses gustong kumain ng chicken pastil. Kaso, dapat daw gawa ng mga kapatid nating Muslim sa Quiapo. Kasi mas masarap daw. Taga Bicol sila. Anong nangyari? Pumunta ba sila sa Quiapo? Siyempre hindi. Ba't pupunta ng Quiapo? Kaya 1 linggo rin di kinibo ng ate ko yung bayaw ko dahil masama ang loob. Pero lumipas din naman yun kasi nagkaroon na siya ng bagong pinaglihian. Alam mo kung ano? Ano? Fried itik. Pero dapat sa Angono raw galing. Ano ba yan? Napakalayo naman ng mga pagkain na gustong kainin. Naisip ko nga, baka naaaburido lang ate ko sa bahay nila kaya gustong gumala. Hindi lang babaeng nahihirapan pagbuntis at taglihi. Kawawa rin mga asawa at kinakasama nila. Oo, may punto ka, pero payo ko sa'yo pre Tiyagain mo na lang yan. Total, baby nyo rin naman ni Regine yung ipinagbubuntis niya Tsaka 9 na buwan lang naman yan Kapag naipanganak na yung baby nyo, tapos karga-karga mo na sa unang pagkakataon, sinasabi ko sa'yo pre, mapapawi lahat ng pagod mo sa mga binigay mong sakripisyo sa paglilihi ni Regine. Papadudot matalik na kaibigan at parang kapatid na ang turing ko kay Ven. Kilala rin siya ni tatay at siya ang katukatulong ko nung burol at libing ng airpat ko. Karamay ko rin si Ven noong hiniwalayan ako ng una kong kinakasama, taga-Sulsul, at suporta noong umamin akong gusto kong ligawan si Regine. Bukod doon ay inaanak ko ang panganay niya kaya magkumpare rin kami. Idol ko talaga si Ven. Noong hindi pa ako nagkakaanak dahil mabilis niyang nabubuntis ang misis niya. Sa katunayan, naka-4 na siyang anak pero dahil sa hirap ng buhay ay natuto na silang mag-asawa na mag-family planning. Katulad ko ay kayod kalabaw din si Ven para matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Kahit na mapagbiro at pilyo ang kumpare kong yon, ay alam kong loyal siya sa kanyang asawa. Wala pa akong nababalitaan na may iba siyang bebot na nagugustuhan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot 5 buwan na noon ang pagbubuntis ni Regine pero naglilihi pa rin siya. At sa bawat araw na ginawa ng Diyos,
ay mas pinahirapan ako ng kinakasama ko sa mga pagkain na gusto niyang kainin. Napapailing na lamang ako dahil yung iba doon ay hindi na pagkain. May isang beses na sinabi niya na gusto niya raw kumagat ng hollow block dahil curious daw siya sa lasa nito. May isang beses naman na inutusan niya akong humingi ng ginamit na chalk sa eskwelahan para durugin dahil gusto raw niyang inumin. Siyempre hindi ako pumayag dahil baka mapaano siya kaya inaway niya ako at pinagsalitaan ng masasakit tulad ng walang kwentang kinakasama at kung ano-ano pa. Sa totoo lang ay dumating na ako sa punto ng buhay ko na parang mababaliw na ako. Napatanong na lamang ako sa sarili ko kung ganon ba talaga pagbuntis. Base naman sa kwento ng iba kong kasamahan sa Toda, naglihi rin naman daw ang mga misis nila. Pero hindi naman masyadong kakaiba ang mga pagkain na gusto nilang kainin. Hindi tulad ni Regina talagang masakit sa ulo. Umabot pa nga sa punto na ayaw na niyang kumain dahil sa tampon niya sa akin, na hindi ko na raw maibigay ang pinaglilihian niya. Siyempre nag-aalala naman ako. Dahil baka mapano siya at ang baby namin na nasa sinapupunan niya. Baby ko naman. Mo ko mabebe-bebe ko dyan, masasampal kita. Grabe ka naman. Sasampalin mo pa ako pinagluto na nga kita ng pagkain gusto mo. Ha? Anong niluto mo? Ano pa ba? Di adobong paa ng manok. Pinalambot ko pa yung mga paa ng husto para hindi ka na mahirapan ngumuya. Ayoko niyan. Regine naman. Hindi na nga ako namasada ngayong umaga para lang magluto niyan tapos sasabihin mo ayaw mo? Uy, bakit parang kasalanan ko pa? Sana namasada ka na lang kaysa sumbatan mo ko ng ganyan. Hindi naman kita sinusumbatan. Ang akin lang pinaghirapan kong lutuin yung ulam natin. Tsaka ilang araw ka rin nagsasabi sa akin na mag-adobo ko ng paa ng manok. Tapos ngayon na nandyan na ayaw mo naman bigla kainin? Hirap kasi sa'yo, pinalilipas mo pa ng ilang araw bago mo gawin. Dapat kung kailan ko sabihin, dun mo na agad lutuin. Pwede ba yun? Kung magsabi ka patulog na tayo kaya matik kinabukasan na yun. Basta, ayoko nang niluto mo. May iba na akong gustong kainin. Ano na naman yan? Teka lang, iniisip ko Gab? pa. Masyado ka namang atat. Knock. Oh, Ven, napadalaw ka. Birthday kasi ng pangalawa ko, tapos ako ay nataasan ni Commander na magluto. Naisip ko na dalaan kayo ng mga ulam na niluto ko bago pa maubos. Kaso wala ka naman kanina sa terminal natin. Sabi ng mga kasama natin dun, di ka raw pumasada. Ganun na nga. Pero plano ko sana mamasada na lang mamayang hapon. Buti pala naisipan kong pumunta rito sa bahay nyo. Pasensya ka na ha. Di ko na kayo naimbitahan sa birthday ng anak ko. Di naman din kasi karamihan yung handa namin. Tamang luto lang para sa pamilya. Oh, ito pare. Kunin mo na. Ay, naku, salamat. Ayos lang naman yun. Nag-abala ka pa. Ikaw pa ba? Tsaka baka sakaling magustuhan ni Regine yung mga niluto ko. Balilit yung paksiw yan, meron ding menudo na walang atay ng baboy. Sabi na kahit hindi mo pa sinasabi kung ano yung niluto mo, amoy na amoy ko na. Tama ako, lechon paksiw nga sa kaminudo. Oo, paborito ni Mrs. tsaka ng mga anak ko kaya ni-request nila. Akin na, dali, kakain na ako. Oh, ayan. Grabe, excited na ako. Salamat ulit, Ben. Buti na lang dumating ka kasi kanina pa talaga ako nagugutom. Ha? Bakit? Di pa ba kayo kumakain? Kakain na nga sana kami bago ka dumating. Kaya lang hindi ko gusto yung ulam na niluto ni Gab. Ganyan ka naman eh. Sumiselan ka na sa pagkain simula nung naglihi ka. Anong sumiselan? Isa talagang ayoko ng luto mo. Hindi na nga masarap tapos madalas pa akong nasusuka. Alangan namang pilitin ko sarili ko na kainin yun. Di nagduduwal ako dun sa lababo. Okay lang naman sana na hindi mo kainin kung talagang nasusuka ka. Pero kailangan mo pa ba akong pagsalitaan ng hindi maganda? Kung ano-anong masasakit na salita ang sinasabi mo sa akin at sa luto ko. Hindi mo na naisip na pinaghirapan ko yun. Pakiramdam ko tuloy wala na akong ginawang matino. Ang drama mo naman. Magdadrama talaga ako. Kasi nakakasama ka na ng loob. Gab, uy, teka. Kumalma ka muna. Hirap kumalma eh. Nakakatampo. Buntis si Regine, pre. Naglilihi siya. Tsaka kung may pagpipilian naman siya, malamang di ka naman niya pahihirapan sa mga pinaglilihian niya.
Buti pa si Ven naiintindihan ang hirap naming mga buntis sa paglilihi. Naiintindihan ko rin naman ah. Naiintindihan daw pero kasasabi mo lang na nagtatampo ka. Kung makapagsalita ka, akala mo hindi mo anak tong dinadala ko ah. Napaka-arte mo, kagigil ka. Papadudot, hindi ko alam kung nakita ng Diyos ang pagmamakaawa ko kay Regine na kumain ng araw na yon. Kaya pinadala niya si Ven sa bahay namin. Sakto na may bitbit itong mga ulam na himalang nagustuhan ng kinakasama ko. Sa katunayan, nilantakan niya ng nilantakan ang mga ulam na dala ng kumpare ko hanggang maubos ito. Kahit na matapos naming magkasagutan ay masaya pa rin ako dahil kumain siya. Simula noon ay lagi nang nagdadala ng ulam sa bahay namin si Ven. Pero kapag hindi ang kumpare ko ang nagluluto ay nalalasahan niyo ni Regine. Kaya ang ending ay hindi na niya kinakain ng ulam na ibinibigay sa amin. Iyang-hiya ko kay Ven pero sabi niya wala naman daw kaso yon. Masaya siya na nakakatulong na matugunan ang paglilihi ni Regine. Kaso napansin ko na inaraw-araw na niya ang pagdadala ng lutong ulam sa bahay namin. Anytime siya ako magdala. Minsan inaabot niya yon sa akin pag nagkikita kami sa terminal pero madalas ay idinaraan niya sa inuupahan namin ni Regine ang mga ulam para personal na iabot sa kinakasama ko. Isang gabi nagsabi sa akin si Regine na gusto niyang magluto ng espesyal at masarap tapos ay imbitahan ko raw si Ven sa bahay namin para kumain. Pasasalamat daw niya yon sa lahat ng mga lutong ulam na binibigay nito sa kanya. Naisip ko na wala namang masama doon kaya inimbitahan ko si Ven sa bahay namin para magtanghalian. Habang kumakain kami ay napansin ko na sarap ang kumpare ko sa lutong sinigang sa miso ni Regine. Tapos ay nakatitig lamang sa kanyang kinakasama ko na para bang unti-unting naguhugis puso ang mga mata niya. Doon ako biglang nakaramdam ng selos dahil feeling ko ay may sarili silang mundo at hindi ako doon kasama Papa Dudut. Ano yung ginagawa mo? Nagtitimpla ng kape para kay Ven. Busog na busog daw siya eh. Pampababa lang sana ng kinain. Eh ako, hindi mo ba ako pagtitimpla? Hindi ka naman mahilig sa kape ah. Saka sabi mo, sumasakit tiyan mo pag umiinom ka ng kape kaya nasi-CR ka agad. Oo, pero gusto ko rin magkape. Bakit si Ven lang pinagtitimpla mo? Dapat ako rin. May isang sachet pa doon, timplahin mo kung gusto mo. Bakit ako pagtitimplahin mo? Tapos si Ven pinagtimpla mo? Parang di naman yata patas yun. Paano hindi naging patas yun? Eh may kamay ka naman. Gamitin mo para magtimpla ng kape mo. Tutal, sabi mo gusto mong uminom. Ayoko magtimpla. Gusto ko pagtimpla mo ako kagaya nung kay Ven. At bakit mo gagawin yun? Ano ako, katulong mo? O ayos lang ba kayong dalawa? Lumapit na ako kasi parang kanina ko pa naririnig pangalan ko eh. May problema ba? Wala yun. Anong wala? Meron! Sinabi ngang wala. Saka mahiya ka nga sa kumpare mo, para kang siraulo. Bakit ako mahihiya sa kumpare ko? Eh siya nga dapat ang mahiya kasi mukhang asikasong-asikaso mo siya. Tapos ako etsipwera. Teka, sandali pare. Ano sinasabi mong itsapwera ka? Kunwari ka pandamukol ka. Pero kitang-kita ko na tuwang-tuwa ka habang pinagsisilbihan ka ni Regine kanina. Kung todo puri ka pa sa luto niya na kesyo masarap, ganito, ganyan. Bakit? Noon ka lang ba nakakain ng sinigang sa miso? Akala mo kung sinong kritiko. Di ka nalang umuwi at lumunok ng tahimik. Ang labo naman nun, Gab. Sobra naman ata yung mga pinagsasabi mo. Ikaw ang sumusobra. Gab, ano ba? Tumigil ka na nga dyan, para ka namang bata eh. Ako pa ngayon ang parang bata. Eh ako kaya kinakasama mo rito. Saglit ha, hindi ko na nasusundan. Ano ba pinupunto mo? Na gusto kong agawin si Regine sa'yo? Oo! Eh tama naman pala tong si Regine eh. Para kang bata akong mag-isip. Suntukan na lang kaya. Tara, halika. Doon tayo sa labas ng bahay nyo. Babaragin ko yung mukha mo para magtanda ka. Baka ang uso mo paduguin ko. Pwede ba? Tumigil na nga kayong dalawa. Itong si Gab ang patigilin mo. Wag ako. Nababaliw na ata atong mokong na to eh. Ako pa talaga ang baliw? Eh ikaw nga sip-sip eh.
Papasipsip ko sa yung dugo mo pag pinaputok ko yung uso mo. Gawin mo na yung gagawin mo, dahil pa sinasabi. Ano? Akala ko ba papuputokin mo ang uso ko? O asa na? Simulan mo na. Wala ka pala eh. Pag hindi pa kayo tumigil, magtatawag na ako ng barangay tanod. Sige, gawin mo! Para pag-usapan tayo ng mga tao dyan sa labas. Gagawin ko talaga kasi nakakabwisit ka na. Bakit ba sa akin ka buwisit na buwisit? Ano bang ginawa ko? Nagtanong ka pa talaga, ikaw kaya pasimuno ng kaguluhang to. Wala akong ginagawang masama. Anong wala? Dinamay mo ako sa selos mo tapos sasabihin mo na wala kang ginagawang masama? Bobo ka ba? Sinong di magsiselos? Kung todo asikaso sa yung kinakasama ko. Tapos ikaw naman, hinahayaan mo lang. Grabe. Hindi ganyan pagkakakilala ko sa'yo, Ven. Hoy, para sabihin ko sa'yo, pamilyado na akong tao. Loyal ako sa misis ko. Isa pa, di ko naman type tong si Regine eh. Hindi rin naman kita type, no? Mabuti na yung ganon, nagkakaintindihan tayo. Itong si Gab kasi parang tanga, masyadong malisyoso. Makaalis na nga. Nasira na ang araw ko dahil sa inyong dalawa. Inimbitahan niyo ako rito tapos nadamay niyo ako sa mga kabalbalan niyo. Araw mo pa nasira, nakikain ka na nga. Manahimik ka na sabi, Gab! Alam mo, kasalanan mo to eh. Tama si Ven, masyado kang malisyoso. Wala naman kaming ginagawang masama pero kung ano-anong nasa isip mo, baka nakakalimutan mo. Kumpare mo yung taong yun. Kaibigan mo rin at para ng kapatid ang turing mo. Ikaw pa nga may sabi nun, di ba? Lagi mo pa nga binibida pero anong ginawa mo? Nang dahil sa selos mo na wala sa lugar, sinira mo na yung pagkakaibigan nyo. Nakakainis ka talaga? Papadudot matapos mag-walk out ni Regine para magpalamig ng ulo, ay nakapag-isip-isip ako ng mabuti. Doon ko na na-realize na masyado nga akong naging malisyoso at nagpadala kaagad sa bugso ng damdamin. Grabe ang pagsisisi ko matapos kong mapagtanto na tama nga ang kinakasama ko dahil sinira ko ang pagkakaibigan namin ni Ven. Simula ng araw na yon ay hindi na ako kinausap ng kumpare ko kahit na nagkikita kami sa terminal ng tricycle. Hindi nagtagal ay nagkabati naman kami ni Regine. Hindi pa rin nawala ang paglilihi niya hanggang makapanganak siya pero masasabi ko naman na hindi niya ako masyadong pinahirapan sa mga pagkain na gusto niyang kainin. Nagkausap din kami ng masinsina na tumingi siya ng tawad sa akin dahil masyado niya akong napahirapan sa paglilihi niya. Hindi raw niya yon sinasadya. Nagsorry din ako sa kanya dahil sa pagdududa ko sa pagmamahal niya sa akin. Kaya nga bago may panganak ang baby namin, ay nagkapatawaran na kami. Kaya lang hanggang ngayon ay inuusig pa rin ako ng konsensya tungkol sa ginawa at mga sinabi ko kay Ven. Gusto kong mag-sorry sa kanya pero nahihiya ako. May pagka-ma-pride din kasi ako. Pero ayoko namang habang buhay na hindi maging maayos ang relasyon namin bilang magkumpare at magkaibigan. Kaya sana po ay mapayuhan ako ng mga kabarangay natin. Kakausapin ko na ba si Ven at magsusorry ako o hahayaan ko na lamang na lumipas ang mga nangyari? Maraming salamat po, Papa Dudut. Sakaling mapili po ninyong i-ere ang sulat ko sa Barangay Love Stories. Malaking bagay sa akin ang maipapayo ng mga kabarangay natin. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Gab.